Good day guys, and for today's video, Honeywell switch slim type ay bibigyan ko yung ideya kung ano ang color coding kung saan ito nakakonect. So marahil sa iba dyan ay plano magkabit ng ganitong klaseng Honeywell switch guys na ito po ay domino, left at saka right. Magkapareho lang po ang kanilang size. Nakapa-upload na po tayo ng makapal na Honeywell switch guys na pero ito ay isang slim type na Honeywell switch. Sa ating right side na Honeywell switch is meron tayong 5 wire na makikita, no? Kulay black, white, orange, black, yellow, black, at saka blue. So, 5 wire yan guys is meron siyang connection sa loob ng ating right Honeywell switch. Para makita natin kung saan ito nakakonect guys, ay kailangan tanggalin natin ang 2 bolt na yan na connect sa 2 bahagi ng ating right Honeywell switch. So, kapag natanggal ang 2 bolt na mataas na yan guys, ay meron tayong makitang takip bawat isa. So, kailangan tanggalin naman natin ang maliit na mga bolt o screw bolt na nakakonect sa ating takip. Dito nakapaloob ang mga kulay ng wire kung saan ito nakakonect. Yan, so nakita na natin guys ang 3 wire sa kanyang on-off. Dito naman sa kanyang push start ang makita natin guys kung anong coding ng wire na connect sa kanyang electric start o push start. So yun, nakikita natin ang kulay orange at saka black white. Sila ang may connection, no? Kukuha tayo ng multitester guys at ito natin malaman kapag gagamit na tayo ng multitester. Sa atin namang on-off na gagawing on-off natin sa ating high and low guys, itong switch na ito is meron tayong makitang yellow, black, blue at saka black. So ngayon guys, kukuha tayo ng multitester, no? Para ma-check natin ang bawat connection sa loob ng ating right Honeywell switch. So, unahin natin i-check ang kanyang on-off, no? Ang on-off switch, guys, is meron tayong makitang 3 wire. Yung yellow, black, at saka blue. So, hanapin natin ang pinaka-common na wire kung saan ipapasok natin ang main supply ng ating gagawing on-off. So, unahin natin i-check ang yellow, black kung mayroon siyang continuity. So, goods naman, guys. Hindi naman siya putol. Next, ang kanyang blue. So, goods rin. Gumalaw natin tester. Ibig sabihin, may continuity. At ang black. So, ang gagawin natin guys, ay hanapin natin ang common line kung saan ipapasok natin ang main supply na gagawin natin on-off sa kanyang headlight. So, blue at saka black, unahin natin. So, yan, meron siyang continuity. Pag naka-off naman siya, check natin kung blue at saka black, yellow. So, meron din siyang continuity. Ibig sabihin guys, ang main line o common line na gagawin natin on-off ay kulay blue. So, kahit saan banda sa black at saka sa yellow black, kung saan yung kabit na gagawing on-off ay pwede guys. As long as yung kulay blue ang main supply niya. Ang next naman natin i-check ay ang kulay orange at saka black white. Ito yung gagawing push start natin guys. So, meron siyang continuity kapag pinindot natin ang kulay yellow na push button na yan. Nangahulugan na goods ang connection ng orange at saka black white para sa ating gagawing push start. So, isahin mo natin guys ang kanyang continuity para sure talaga na walang putol, no? So, yan, gumalaw natin yung tester. Yung black white na naman. So, goods rin siya. Ibig sabihin, okay na okay ang ating linya sa ating push start. Okay. So, since ang 5 wire na yan guys ay okay at condition, so, wala na tayong dapat pang problemahin dyan. Ang next natin i-check ay ang kanyang left na Honeywell switch guys. Sa kanyang left Honeywell switch ay meron tayong makitang 8 wire, no? Para makita natin kung saan na-connect ang bawat wire na yan ay kailangan baklasin mo natin ang 1 bolt na connect sa 2 cover na yan guys, no? Sa front at sa back cover niya. Para dito natin malaman isa-isa kung saan na-connect ang mga wire na yan sa loob ng ating left Honeywell switch. So, meron siyang 8 wire. Ibig sabihin guys, 2 ang sa busina, 3 ang sa high and low natin, at saka 3 sa ating signal light. So, ibig sabihin 8 silang lahat. So, ngayon, unahin mo natin check ang kanyang signal light. Sa kanyang signal light is meron tayong makitang orange, pula, at saka black. So, yan po, 3 linya na binanggit natin guys. Ang next naman is sa kanyang high and low. Sa kanyang high and low, meron tayong makitang 3 wire na rin. Green, purple, at saka kulay puti. At ang kanyang busina naman is meron tayong makitang 2 wire na kulay yellow at saka brown. So, yan po ang mga 8 wire na connect sa ating left handle switch na amazing Honeywell. So, unahin mo natin i-check ang continuity ng ating busina guys. Yung kulay brown at saka kulay yellow. Sa time na yan is medyo nagkamali tayo guys kasi puti po ang pinick up natin na wire.
So wala siyang continuity, no? Pag pinindot ni bossing, yan, pinindot niya kanyang kulay yellow na push start na yan. So ang hanapin natin is yung kulay brown kasi yun po ang wire na karugtong ng ating busina. So yan. Okay. Puti po ang natin na pick up. So mali po yan guys ha. So brown po ang kanyang katapat. So yan po, yung brown at saka yellow. Kapag pinindot nyo yan, may continuity po ang ating busina. Ibig sabihin goods ang kanyang connection at walang problema sa ating gagawing busina. So, naglipat na naman tayo sa ating signal light guys. Sa ating signal light is meron tayong makitang kulay orange, red, at saka black. Ang hanapin natin ay yung mainline supply ng ating flashy relay. Yung output niya guys. Yung magiging supply ng ating left at saka right na magkakaroon siya ng pag-blink. So yan, orange, red, at saka black. Sa ganitong sitwasyon guys, kahit ang main supply is hindi natin makita yan sa gitna. So gagamit tayo ng multi-tester para mahanap natin ang pinaka main line. Unahin natin i-check ang kulay orange at saka kulay black. Kung saan ang mayroong main supply niyan guys, kahit both left at saka right, yun ang magiging input ng ating flashy relay. So yan, unahin natin yung orange at saka red. So sa ating red guys is na-connect siya sa right side na bahagi. So yan po ang orange at saka red. Kung nilipat natin ang ating isang test rod sa black, red, is wala siyang connection. Diba? Wala. Kasi hindi siya common ang isang black na yan. So, ang maging common is yung kulay orange. Ang gawin natin is ilipat natin yung dalawang test rod sa orange at saka black. Yan ang maging left signal light natin, guys. Okay. Yun. May gumalaw ang ating tester, guys. Ibig sabihin, silang may connection sa ating left signal light, orange at saka black. Since okay na ang connection ng ating signal light guys at nakuha na natin ang main supply kung saan papasok natin ang output supply ng kanyang flasher, yung kulay orange na wire na yan. So ngayon, ang lilipat naman tayo sa kanyang high and low. Sa kanyang high and low, meron tayong makitang tatlong wire again guys, no? Yung white, green at saka purple. So hanapin natin ang linya kung saan papasok natin ang supply na nagaling sa right handle wheel switch natin. Yung gagawin nating on-off niya. So, dyan papasok kapag in-on natin yung push button natin sa kanyang right handle switch, dapat papasok dyan ang kanyang supply para sa kanyang high and low. Check mo natin ang kulay purple at saka green kung meron ba silang continuity. So, kapag pinindot natin guys, gumalaw natin tester, ibig sabihin may continuity ang purple at saka green. So, kapag pinindot mo natin pa off, ang purple at saka kulay puti, sila naman ang may continuity. Ibig sabihin, ang kulay purple na yan guys, yan ang magiging main supply na papasok sa ating high and low, which is i-connect natin yung kulay ng blue at saka black sa kabila, sa right side na bahagi. So kung saan man kayo nakakapili doon, yellow black ba or sa black, at dyan nyo i-connect sa kanyang purple na wire guys. Kapag in-on nyo na ang right handle switch na Honeywell switch, automatic papasok ang supply sa ating purple at siyang magiging high and low natin. Kuha nyo ba guys? Ganun lang kasimple, no? So, check lang natin yung yellow at saka brown, sila ang may connection sa ating busina. Yung orange, red at saka black, sila naman ang para sa ating signal light. At ang ating high and low naman is yung purple, green at saka kulay puti. So, ganun lang guys, no? Sana sa video nito kahit napaka-ikli lang ay nagdadagan ko yung kalaman. At siyempre, ito po ay may karoon po ng part 2. May kabit natin sa motor ni Bossing sa kanyang Kawasaki Fury 125. Wow! Ayan po ang kanyang motor guys. Abang-abang lang sa part 2. Maraming salamat at syempre see you sa aking next video. Ride safe. God bless. Ayos.